Okay, let's continue our second video, no? Nag-iisang video pa natin, first video pa lang, nagginto na. So, nagbawas pa ako ngayon uli ng ano, okay? Alright? So, mamaya, i-set ko uli kung ano yung mga video dapat kong tanggalin, okay? Magbabawas tayo, alright? Now, let me read 2 Corinthians chapter 2, no? 2 Corinthians chapter 4, verse 14 to 18, okay? Knowing that the which raise up, no? The Lord Jesus shall raise up also by Jesus and shall present us with you, no? Present us with you. Verse 15, for all things are for your sake, no? That the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God, no? Verse 16, no? For which cause we paint not, but through our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day, okay? Verse 17, no? For our light's affliction, which is but for a moment, worketh for an far more exceeding an eternal weight of glory, okay? Verse 18, okay? While we look not the things we are not seen, but the things which are not seen are, for the things which are not seen are temporal, but the things we are not seen are eternal, okay? Ito po sa Tagalog yan, okay? Kamusta sa'yo, parin po, kina Kalikot, kina Roy, kina Rodel, ano? Sa aking mga anak na aking kumpare, sa aking kumare, no? Sa buong pamilya ko sa Lemery, Batangas, no? Agoncillo, sa buong Batangas, no? Sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta po kayong lahat, okay? Saan man kayo naroon, yung mga nasa labas ng bansa, kamusta po kayo? Sa mga OFW, kamusta po kayong lahat, no? All kind overseas foreign workers. This is malayang malasakit sa kapwa, no? Let me read in Tagalog version. 2 Corinto 4, versikulo 14 hanggang 18. Nang aming nalalaman na ang bumuhay na maguli sa Panginoong Hesus ay siyan ring bubuhay na maguli sa amin. Nakalakip ni Jesus at iyaharap kaming kasama ninyo, okay? Ito yung sinasabi pag tayo namatay, no? We have a second death, no? Meron tayong ikalawang buhay, meron tayong ikalawang kamatayan, okay? May ikalawang buhay tayo, no? Okay? Ang sabi to, na aming nalalaman na ang bumuhay na maguli sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay na maguli sa amin. Nakalakip ni Jesus at iyaharap kami kasama ninyo, okay? Iyaharap tayo doon sa langit, doon may buhay ulit tayong bago, no? Versikulo 5, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo, upang ang biyaya ay pinarami sa pamamagitan ng marami at siyang magpasagana ng pagpapasalamat sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay, versikulo 6, kaya nga hindi kami nanghihimagod bagamat ang aming kapagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nagbabago sa araw-araw, okay? Versikulo 27, sapagkat ang aming magang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalot lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan, okay? Versikulo 18, no? Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, dadapat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan, okay? There is no end, okay? There is eternal life, no? It says in English, no? While we look not the things that we are seen, no? But the things we are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things we are not seen are eternal. The eternal is, it means to say the everlasting life, no? That's what we didn't see, okay? We only notice, and what we see is that the temporary life today, no? Tomorrow, another day, no? When we die, our souls supposed to be in heaven, no? In the kingdom paradise of heaven. But if we then do repentance as forgiveness, surrender our soul to the Lord, then we cannot see the kingdom of God, no? Let me read this in Spanish, okay? 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Okay, let me read in Spanish, no? 2 Corintios capítulo 4, versikulo 14 hanggang 18, no? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, ¿no?
Versikulo 15, no? Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos le acción de gracias sobrebunde para gloria de Dios, ¿no? Versículo 16, por tanto no dismayamos antes, ¿no? Aunque este nuestro hombre exterior si ve desgastando el interior, no obstante se renueva de día en día, ¿no? Versículo 17, ¿no? Porque esta la tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18, las versículos, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, okay? Eternal life, ibig sabihin, okay? Now, let me read sa ating Deuteronomy, no? Puntahan natin Deuteronomy. Wow, may hihip ang hangin, malamig po, no? Malamig, no? Malamig. Lagi ko sinasabi sa akin nga po tinuturuan ko, say malamig, no? Himay ka kayo, okay? So dito po tayo sa ating what do you call this, no? Sa ating Deuteronomy, okay? Deuteronomy chapter 8 verse 14 to ano to, no? Deuteronomy chapter 8 verse chapter 8 verse 14 to 18, okay? Sa ating 16 to 20 pala tayo, pero gawin na natin 14 hanggang 20, okay? Kasi po na medyo nalito ako sa pagsulat, okay? So basahin natin, no? Deuteronomy chapter 8 verse 14 to 20, okay? Here is the message, no? Then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, no? Which brought thee for out of the land of Egypt, no? From the house of bondage, no? Verse 15, who led thee through the great and terrible wilderness, no? Wherein were fiery serpents and scorpion and drought where there was no water, who brought thee forth water out of the rock of flint, okay? Verse 16, who fed thee in the wilderness, no? With the manna which thy father know not, no? That he might humble thee, and that he might prove thee, no? To thee good at thy latter end, okay? Verse 17, no? And thou say, no, in thine heart, no, my power and thy might of mine hand hath gotten me this wealth, okay? Verse 18, no? Verse 18, no? But thou shalt remember the Lord, no, thy God, no, for it is that given thee power to get wealth, that he may establish his, no, covenant which he sware unto thy fathers, as it is this day, okay? Verse 19, no, and it shall be, if thou do all forget the Lord thy God, and walk after other gods, and serve them and worship them, I testify against you this day that ye or you shall surely perish, okay? So may babala ang Panginoon, ibig sabihin, no? And as the nation which the Lord destroyed before your face, so shall ye or you perish, because ye or you would not be obedient into the voice of the Lord your God, okay? Yan ang sinasabi, no? Basahin natin sa Tagalog version, okay? Ang sabi po sa Tagalog version, okay? Deuteronomy 8, versikulo 14 hanggang 20, no? Dinagdag ko na, okay? Ang sabi po rito, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ng Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupay ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin, no? Sinagip na tayo, sinagip na ako. Babalik pa uli ako sa pagkabilanggo, wala na, okay? Wala na akong pag-asa, okay? Kasi hindi na ako sumusunod sa kanya, tumalikod pa uli, umalis pa uli ako, sinagip na ako, no?
Sinagip niya ng kaluluwa ko na hindi yung katawan ang importante rito, kundi yung kaluluwa natin. Ang katawan, iingatan lang natin dahil buhay tayo. Pero pag tayo kinuha na, wala ng katawan. Ang maliligtas ay ang ating espiritu. Doon tayo makakatira sa bahay sa langit ng paraiso ng kalangitan. No? Ang sabi rito ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ng Panginoon mong Diyos, no? Na naglabas sa iyo sa lupay ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. No? Kasi lahat tayo alipin ng kasalanan. No? So, kinakailangan maging malaya tayo sa pagkakasala. No? Sa mga salitang hindi ka nais-nais, no? Sa pag-aabuso sa kapwa. No? Yan po yan. No? Versikulo 5, na siyang pumapatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na tinatahanan ng mga makamandag na ahas at mga alakdan at uhaw na lupa, no? Na walang tubig, na siyang naglabas sa iyo ng tubig mula sa batong pagkain, okay? O mula sa batong pingkain, no? Pingkain, okay? Versikulo 16, no? Na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang na hindi nakilala ng iyong mga magulang upang kaniyang mapangumbaba ka at kaniyang subukin ka na pabutiin ka sa iyong wakas, okay? May mga turo kasi sa atin natin mga magulang na hindi tama. Ayun ang ibig sabihin, no? Ngayon, ginagabay tayo ng Diyos para tayo mamulat sa katotohanan, no? Kung ating yayakapin ang katotohanan. Versikulo 27, at baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang aking lakas ng aking kamay ay siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Versikulo 21, kundi iyong alalahanin ng Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan upang kaniyang papagtibayin ang kanyang tipan sa kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga ng araw na ito, okay? Versikulo 20, no? Nakinikilig ako sa lamig. Alright, may araw pero malamig, okay? Versikulo 20, at mangyayari na kung iyong kalimutan ng Panginoon mong Diyos ay ikaw ay susunod sa ibang mga Diyos at iyong paglilingkuran sila at iyong sasambahin sila, ay aking pinatotohanan laban sa inyo sa araw na ito na kayo'y tunay na malilipol, okay? Versikulo 20, no? Kung paano ang bansang nililipol ng Panginoon sa harap ninyo, ay gayon kayo malilipol, sapagkat hindi ninyo dinidinig ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos, okay? Yan po ang sa ating Tagalog version, okay? Now, let's go to the other scripture chapter verse. Punta tayo ngayon sa ating Genesis, no? Genesis chapter 9, verse 13 to 17, okay? Yun po yung aral do sa ating Deuteronomy, okay? Now, dito tayo sa Genesis chapter 9, verse 13 to 17, okay? No? I do send my bow, no, in the clouds, no, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth, okay? Verse 14, no, and it shall come to pass when I bring a cloud over the earth, that bow shall be seen in the cloud, okay? Verse 15, and I will remember, no, and I will remember my covenant which is between me and you and every living creature, no? Living creature, no? And all of flesh, no? And the waters shall no more become a flood to destroy all flesh, okay? Verse 16, no? Verse 16, and the bow shall be in the cloud, no? And I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth, okay? Verse 17, no? And God said unto Noah, this is the token of the covenant which I have established between me and all flesh that is upon the earth, okay? Yan ang sinasabi po, no? ng ating Genesis chapter 9, verse 13 to 17. Let me read in Tagalog version, okay? Genesis, no, pahina siyam, versikulo 13 hanggang 17.
Ang aking bahag-ari ay inilagay ko sa alapaap, no? At siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa, okay? So, yung palang rainbow, no? Ngayon ko lang natuklasan to, no? Yan palang rainbow na yan, no? Ang aking bahaghari ay inilagay ko sa alapaap, no? At siyang magiging tanda ng tipan ko ng lupa, okay? No, tipan, itong Biblia, no? Excuse me, no? Versikulo 14, no? At mangyayari pagka ako'y magbababa ng isang alapaap sa ibabaw ng lupa na makikita ang bahaghari sa alapaap, okay? Versikulo 5, at alalahanin ko ang aking tipan na inilagda ko sa akin at sa inyo at sa bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman, at tubig ay hindi na magiging babang lilipol ng lahat ng laman, okay? Versikulo 16, no? At ang bahaghari ay pasa sa alapaap, no? At aking mamasdan upang aking maalala ang walang hanggang tipan ng Diyos at ng bawat kinapal na may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa, okay? So, lahat ng kanyang nilalang, okay? Versikulo 27, no? At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng tipang inilagda ko sa akin at sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa, okay? Yan ang sinasabi, no? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Punta tayo sa Proverbs, no? Proverbs, okay? Dito tayo sa Proverbs, no? Proverbs chapter 16, verse 9 to 13 din, okay? Proverbs chapter 16, verse 9 to 13, okay? Yung kanina 13 to 17, ito 9 to 13, okay? Ito yung ating Proverbs chapter 16, verse 9 to 13, no? A man's heart deviseth his way, but the Lord directed his step, okay? Ang sabi ng verse 9, a man's heart deviseth his way, but the Lord directed his step, okay? Verse 10, no? A divine sentence is the lips of the king, okay? His mouth transgresseth not in judgment, no? Verse 11, no? A just weight and balance are the Lord's, all the weights of the bag are his work, okay? Verse 12, no? It is an abomination to kings to commit wilderness, for the throne is established by righteousness, no? Verse 30, no? Righteous lips are the delight of kings, and they love him that speaketh right, no? Yan po sinasabi ng ating Proverbs chapter 16, verse 9 to 13. Let me read that in Tagalog version, okay? Tagalog version, okay? Ito po sinasabi ko. Ang mga kawikan, pahina 16, versikulo 9 hanggang 13. In Spanish, no? Proverbios, no? Kapitulo 16, versikulo 9 hanggang 13, okay? Here is in Tagalog version. Ang puso ng tao ay kumakata ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ay nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang, okay? Versikulo 10. Banal na hatol ay nasa mga labi ng hari, no? Kaniyang bibig ay hindi sasalangsang sa kahatulan, okay? So, sinasabi doon sa versikulo 10, no? Itutuwid yung mga mali mong hakbang, no? Kasi may hakbang kang iyo, pero itutuwid niya yung iyong hakbang, no? Sabi sa versikulo 10. Ang sabi, ang puso ng tayo kumakata ng kanyang mga lakad, ngunit ang Panginoon ay nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang, okay? So, kung mali ang iyong kapupuntahan, itutuwid ka niya. Ngayon, ang tanong kung susunod ka sa pagtutuwid niya. Versikulo 10 po, banal na hatol ay nasa mga labi ng hari, kaniyang bibig at hindi sasalangsang sa kahatulan. Versikulo 21, ang ganap na timbangan ay panimbang ay sa Panginoon, lahat ng timbang na supot ng kaniyang gawa. Versikulo 22, no? Kasuklam-suklam sa mga hari na gumagawa ng kasamaan, sapagkat ang luklukan ay natatatag sa pamamagitan ng katuwiran, okay? It says on verse 2, no? It is an abomination to kings commit wickedness, for the throne of established by righteousness, okay?
Yan ang sabi ng versikulo 22. Kasuklam-suklam sa mga hari na gumagawa ng kasamaan, sapagkat ang luklukan ay natatatag sa pamamagitan ng katuwiran. Versikulo 23. Ang mga matuwid na labi ay kaluguran ng hari, no? Ang kanilang iniibig ay nagsasalita ng matuwid, no? Ang sabi, no? Righteousness lips are the delight of the kings, and they love him that speaketh right. Okay? Yan ang sinasabi ng Proverbs chapter 16. Let's go to read another Proverbs, no? Dito sa ating Proverbs chapter 31 verse 10, no? To 14, okay? Verse 10 to 14, no? Verse 30, Proverbs chapter 31 verse 10 to 14, okay? Here is the message, no? Who can find a virtuous, no, woman, for her price is far above rubies, okay? Ang sabi, who can find a virtuous woman, for her price is far above rubies, okay? Verse 11, the heart of the husband that safely trusts in her, so that shall have no need of spoil. Verse 12, she will do him good and not evil and all days of her life. Verse 13, she seeketh wool, flax, and work it willingly with her hands. No? Verse 14, she is like the merchant ship that bringeth her food from afar. Okay? Yan ang sinasabi ng Proverbs chapter 31 verse 10 to 14. Let me read in Tagalog version. Okay? Mga kawikan, pahina 31, versikulo 10 hanggang 14, no? Sa Spanish, no? Proverbios kapitulo 31 versikulo 10 hanggang 14, okay? Yan ang sinasabi, no? Ito sa Tagalog, no? Isang mabait, ang sabi rito, ang mabuting babae, no? Ang mabuting babae o mabuting asawa, no? Ibig sabihin ng title, no? The good women, no? The kind women, no? Ang sabi rito, isang mabait na babae, sinong makakasumpong, sapagkat ang kaniyang halaga ay higit sa makapupo, no, kaysa mga ruby, okay? Versikulo 11, ang puso ng kaniyang asawa ay tumitiwala sa kanya, ay siya hindi kukulangin ng pakinabang, okay? Versikulo 12, no? Gumagawa siya ng mabuti sa kaniya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kaniyang buhay, no? Versikulo 13, siya umahanap ng balahibo ng tupa at lino at gumagawang kusa ng kaniyang mga kamay, no? So tinatahi niya, ginagawa. Versikulo 14, siya ay parang mga sasakyang dagat ng kalakal, okay? Nagdadala siya ng kaniyang pagkain mula sa malayo, okay? Yan ang ibig sabihin, no? So ganun kailangan ng lalaki ang babae, no? Kaya binigyan tayo ng Diyos ng helper, okay? Hindi para kung ano man, okay? Now let's go to the other scripture chapter and verse, no? Let's go to Isaiah, no? Let me read Isaiah. Isaiah chapter 1 verse 18 to 22, no? Isaiah chapter 1 verse 18 to 22. Here is the message. Come now and let us reason together, saith the Lord, no? Though your sin be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Okay? Verse 19, no? Verse 19, no? If ye or you be willing of obedient, ye or you shall eat the good of lands. Okay? Verse 20, no? But if ye or you refuse and rebel, ye or you shall be devoured, no? With the sword of the mouth of the Lord hath spoken it. Okay? Verse 21, no? How its faithful city become a harlot, no? Harlot, it was full of judgment and righteousness judged in it, no? But now murderers, no? Verse 22, no? Thy silver is become dross, thy wines mixed with water, okay? Yan ang sinasabi, no? Sa Tagalog version, Isaiah spine at versikulo 18 hanggang 22, no? Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiran, sabi ng Panginoon, bagaman ang
inyong mga kasalanan ay magiging tila mapula, ay magiging maputi na parang niebe, bagaman magiging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Okay? Versikulo 11, no? Kung kayo'y magkusa, no, mga masuno rin kayong magsisikain ng buti ng lupain. Okay? Buti ng lupain, no? Ng kabutihan, ibig sabihin, no? Versikulo 20, ngunit kung kayo'y magsisitanggi ay mga himagsik, kayo'y lilipulin ng tabak sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Okay? Excuse me, no? Okay, dito tayo sa versikulo 20, no? Ang sabi rito, no? Ngunit kung kayo magsisitanggi at mga ihimagsik, kayo'y lilipulin sa tabak sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Versikulo, no? Ang Siyon ay makasalanan. May title dito, no? Bago sa verse 21, no? Ang sabi rito, ang Siyon ay makasalanan, no? Ngunit sa huli ay maliligtas. Okay? Versikulo 21, ano ang tapat na bayan ay naging tila patotot. Noong una siya'y puspos ng kahatulan, katuwiran ay tumataan sa kanya, ngunit ngayon mga mamamatay, no? Mamamatay tao, no? Ang sabi rito. Ang sabi ng versikulo 21, no? Ano ang tapat na bayan, no? Ay naging tila patutot nitong una, siya'y puspos ng kahatulan, katuwiran ay tumatahan sa kanya, ngunit ngayon mga mamamatay tao. Ibig sabihin, napasama. Okay? Versikulo 22, ang iyong pilak ay naging dumi, ang iyong alak ay nahaluan ng tubig. Okay? Ibig sabihin yun, nagkadungis, no? Ibig sabihin, no, nahaluan, no? Hindi naging puro. Okay? So let me read in other scripture terms, pero let me read yan ay sa God promises natin, no? Yang hindi pa, no? Hindi pa. Yan na nga, yan na. Nataklo ba na naman? Napadpad na naman ang hangin. Okay? Yan yung ating Isaiah chapter 1 verse 18 to 20 kung binasa natin, no? Sa ating God promises, no? Let me read the message here, no? Though your sins are like scarlet, no? Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Okay? Yung sinasabi rito sa Tagalog, no? Magsiparito kayo ngayon, at tayo mga tuwiran, sabi ng Panginoon, no? Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang niebe. Bagaman na magiging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Okay? So, malilinis. Okay? Pero nagkadumi nga, no? Sa sinasabi rito, sa mensahe, no? So, iwasan natin magkadumi tayo sa Panginoon. Okay? Though your sin are like scarlet, they shall be as white as snow. Isaiah chapter 1 verse 18, but we read verse 18 to 22. If we were declared 99% righteous, no? If we declare 99% righteous, some verses would have to be rewritten, okay? Rewritten, like Isaiah chapter 1 verse 18, which might then read, okay? Come now and let us reason together, say the Lord. Though your sins are as scarlet, they will be light pink, okay? They will be light pink. Nonsense. The promise of sins forgiven is all or nothing, no? Nonsense. The promise of sins forgiven is all or nothing, okay? Iyan yung day by day, no? Ang title, at saka showing your love, no? Day by day showing your love. Yan po ang title niyan, okay? So tayo dumako sa ating isa pang scripture, no? Dito tayo sa Matthew chapter 28 verse 16 to 20, no? Matthew chapter 28 verse 16 to 20, okay? Ito po sinasabi rito, no? Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them, okay? Verse 17, and when they saw him, they worshiped him,
but some doubted, no? Verse 18, and Jesus came and spake unto them, no? Saying, all the power is given unto me in heaven and in earth. Verse 19, go ye or you therefore to teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, no? And the Holy Ghost, okay? Verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Okay? Yan ang sinasabi niya, no? Alright? Dito tayo sa ating Tagalog verse, no? Mateo, pahina 23, versikulo 16 hanggang 20, no? Ito po sinasabi rito, no? Dadapat nagsiparoon ang 12 alagad sa Galilea sa bundok na sa kanila'y itinuro ni Jesus, no? Versikulo 27, at nang siya'y kanilang makita ay kanilang sinamba siya. Dadapat ang ilan ay nangag-alinlangan. Versikulo 18, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit ay sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Okay? Binigay na sa kanya ng kanyang ama ang lahat ng kapangyarihan, binigay sa kanya bilang anak. Versikulo 19, dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Okay? To convince them to be born again, no? To save their Holy Ghost, not the body, not the wealthiness, not the richness, no? But the body, the Holy Spirit, no? Versikulo 20, no? Na ituro ninyo sa kanila ang kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Okay? Lagi siyang nasa akin, lagi ako nasa kanya hanggang sa katapusan ng buhay ko. Yan ang ibig sabihin, no? Hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ibig sabihin, no? Pag ang tao namatay, tapos na yung sanlibutan niya. Habang siya'y buhay, nasa sanlibutan pa siya. Yan ang ibig sabihin, no? Okay? Ngayon, pag nawala na rin ang mundo, tapos na ang sanlibutan. Okay? Iyan po yan. Let me read this in Spanish, no? Before we go to our third video. Now, let me read this in Spanish, no? Before we end this video, and then we gonna do it later, okay? So, in Spanish, Mateo Kapitulo 28, versikulo 16 hanggang 20, okay? Here is in Spanish, no? Pero los 11 discípulos si fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado, okay? Versículo 17, no? Y cuando le vieron la adoraron, pero algunos dudaban, okay? Versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, todo potestad me es dada en el cielo y en la tierra, okay? Versículo 19, no? Por tanto, id y haced discípulos y todas las naciones, bautizándolos, no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no? Versículo 20, no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amen. Okay? Iyan yung sa Spanish. Okay? Now, let's go to our third video na, no? Supposed to be second video pa lang dapat, no? Pero third video na, okay? Alright, see you then.